sa ulo ng mga nagbabagang port balita. DOTR Secretary Giovanni Lopez bumisita sa bagong passenger terminal building ng Port of Lucena. Mga pinagbabawal sa pantalan, winasak at pinasagasa sa pison ng PMO Western Leyte Biliran. PMO Zamboanga del Norte nagsagawa ng ISO orientation para sa mga PNP personnel. At international cruise ship na SH Minerva dumaong sa Romblon Bay at Manila South Harbor. Lahat ng yan at iba pa dito lang sa Ronda Pantalan. Mas magiging maginhawa na ang biyahe ng mga pasahero at turista sa Port of Lucena sa Quezon. Malapit na kasing buksan ang bago at modernong Passenger Terminal Building o PTB ng nasabing pantalan na inaasahang magbibigay ng mas komportable at mas maayos na travel experience para sa publiko. May seating capacity ito na aabot ng 1,000 pasahero, kaya mas marami ng lokal at dayuhang turista ang maaaring ma-accommodate nito araw-araw. Yan kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, malaking tulong ang bagong terminal upang mas mapalago pa ang turismo hindi lamang sa Quezon kundi maging sa mga karating probinsya nito. Nitong Miyerkules, May 6, personal na pinangunahan ni Secretary Lopez at Philippine Ports Authority General Manager Jason Tiago ang inspeksyon sa ongoing construction ng bagong PTB ng Port Management Office ng Marinduque, Quezon. Sinuri ng mga opisyal ang kalidad at kaligtasan ng proyekto kabilang ang structural development, passenger facilities at operational support areas ng pantalan. Target ng proyekto na maghatid ng mas modernong pasilidad, mas maayos na daloy ng mga pasahero at mas epesyenteng operasyon sa Port of Lucena. Kasama rin sa inspeksyon ang ilang opisyal at kawani ng PPA bilang bahagi ng patuloy na pagtitiyak na magiging world-class at passenger-friendly ang nasabing pantalan. Jel Manalo para sa PPA TV. Nagsagawa ang Port Management Office Zamboanga del Norte ng ISO Brief Orientation hinggil sa Quality Management System para sa mga tauhan ng Philippine National Police sa lalawigan. Isinagawa ang oryentasyon nitong 5 ng Mayo na dinaluhan ng mga personnel ng Police Provincial Office Zamboanga del Norte at PNP Dapitan. Layunin nitong gabayan ang mga kalahok sa kanilang paghahanda para sa nalalapit na ISO audit habang binibigyan sila ng mas malalim na pag-unawa sa pagpapatupad ng quality management system. Pinangunahan ni Port Manager Subandrio Lim ang aktibidad at nagbahagi ng best practices, technical na kaalaman at mga epektibong pamamaraan kasama ang PMO QMS Core Team. Sa pamamagitan ng oryentasyong ito, pinatatag ang interagency collaboration sa pagsusulong ng mas mataas na pamantayan ng serbisyong publiko. Ani Morales para sa PPA TV. Sinira ng mga otoridad ang mga nakumpiskang ipinagbabawal at delikadong kagamitan sa Port Management Office Western Leyte Biliran bilang bahagi ng pinaigting na seguridad para sa mga pasahero. Karamihan sa mga sinira ang iba't ibang matutulis na kagamitan tulad ng kutsilyo, gunting, bolo, Swiss knife, card knife, pako, gayon din ang samot-saring flammable materials tulad ng lighter, posporo at butane. Ang mga nakumpiskang items ay resulta ng masusing inspeksyon ng port security personnel sa tulong ng baggage x-ray machines at walk-through metal detectors sa mga pantalan sa ilalim ng PMO Western Leyte Biliran. Ang hakbang na ito ay patunay ng kanilang patuloy na dedikasyon sa pagpapanatili ng kaayusan, seguridad at kaligtasan sa lahat ng pantalan para sa kapakanan ng bawat mananakay. Ikay Panagiton para sa PPA TV. Mainit na sinalubong ng Terminal Management Office Romblon at mga lokal na otoridad ang pagdating ng international cruise ship na MV SH Minerva sa Romblon Bay nitong 7 ng Mayo 2026.
Nagmula ang SH Minerva sa Hilongos, Leyte kung saan luna ng barko ang mahigit 200 dayuhang turista at crew members. Agad silang inasistihan ng Terminal Management Office Romblon at iba't ibang ahensya para sa maayos na disembarkation process. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang pagdating ng mga international cruise ships sa Romblon ay patunay na lumalakas na turismo at kabuhayan sa isla. Samantala, matapos ang pagdaong nito sa Romblon at Marinduque, dumaong rin sa kauna-unahang pagkakataon sa Manila South Harbor Pier 15 ang SH Minerva nitong ika-9 ng Mayo 2026. Nauna namang nagsagawa ng pre-arrival meeting ang Port Management Office NCR South nitong ika-29 ng Abril bilang paghahanda sa pagdating at operasyon ng naturang cruise ship. Sa pamamagitan ng mga ganitong hakbang, patuloy na pinagtitibay ng Philippine Ports Authority ang suporta nito sa pagpapalago ng cruise tourism sa bansa sa pamamagitan ng ligtas, maayos at epesyenteng operasyon sa mga pantalan. Rica Ligista para sa PPA TV.